Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay September 8, 2020 at maganda na naman yung galaw ng ating market sa ngayon. So sa sobrang ganda ng galaw niya, bumalik na tayo sa 6,000 level, 6,034 at nag-gain nga po yung index natin ng 1.65% naman. So congrats po doon sa mga nahuli sa inyo at ito po yung mga pag-uusapan natin sa ngayon. Si Ali, si Dito, si Mex, Merrimart, Holcim, Nickel, IMI, Banco de Oro. So sinama din natin si PISA para representative natin sa ating mga restaurants at ang ating PSEI index naman. So pakibasa po yung ating disclaimer. Ayan, at sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka po lagi dito sa mga nire-reviews natin. Kung meron ka pang hindi napanood dito, so tingnan mo, baka meron pong makatulong sa iyo. Dito sa bandang baba, yung ating mga company reviews. So nagre-review tayo ng mga companies kung ano yung mga nakikita natin sa kanila para medyo malino po yung understanding natin sa ating mga companies. Naman dito sa bandang baba, yung ating profit or losses para sa mga winning trades or losing trades natin, ano yung mga entry saka exit natin sa kanila. And then yung lagi natin ginagawa, ito technical analysis. So kahit papaano, pag-aralan mo po yung mga basic indicators natin para po makasabay ka dito sa ating mga review and then yung mga risk management na kailangan natin kung nag-invest ka or nagtitrade naman dito sa ating stock market. And then pwede ka ding makipag-usap sa mga kasama natin traders dito. Marami nang nagpo-post dito kasi medyo maganda po yung mga trades nila. So meron mga nag-gains dito. So congrats kay Sir Patrick Organo. So malaki yata yung kinita niya ngayong araw na to. Or pwede mo ding i-browse yung mga nilalagay ko dito. Halimbawa, yung major reason sa tingin natin kung bakit maganda po yung market natin for the past few days is yung flattening ng curve nga ba ng ating COVID cases naman. So follow mo na lang ako dito and then pwedeng i-follow mo din ako dito sa aking Facebook page at lalong-lalo na dito sa ating Twitter account kasi dito ko po madalas kuhanin yung mga news na nire-repost ko po doon sa aking Facebook or dito naman yung mga dinidiscuss natin dito sa ating YouTube channel naman. So merong isang magandang news dito, so pwede nyo basahin yung article na to. So yung pagbili ng COVID-19 vaccines, yun na yung pinag-uusapan sa ngayon dito sa ating economy naman. Ayan, so very good news yan. So baka magpatuloy pa yung rally natin kung maganda pa rin po yung usapan dito sa ating market naman. So silipin natin ng konti yung ating PSEI. So ito yung galaw ng ating index. So naglagay na ako ng mga lines sa kanya habang pinag-aralan ko kanina. So yun nga, bumalik na tayo sa 6,034 level at medyo malaki nga po yung gain natin, 1.65%. So dalawang araw na malalaki yung kita natin dito sa ating market kasi yung blue chip index po natin maganda po yung galaw niya. So pero sa akin naman personally, although may kaunting rally tayo na nakikita, so hindi pa naman kasi final yung gamot, di ba? So medyo i-temper natin siya ng konti at kaya nga ang nakita ko sa kanya is meron tayong isang malaking trading channel naman. So ang major test natin is pag malapit na tayo dito sa around 6,155 level naman. So maganda yung nangyari dito sa ating RSI. Makita mo dito, nagkaroon siya ng breakout dito sa resistance ng RSI, di ba? Makita mo dito, so hindi makalabas yung RSI. Nag-bounce din naman yung RSI and then nagkaroon ng breakdown dito. And then suddenly, meron na tayong breakout dito sa level na to. At kung sisilipin mo na maigi yung ating MACD, yung ating blue line is nasa ibabaw po ng ating red line naman, which is start na ng good catalyst dito sa ating market kung patuloy po na aakyat naman yung ating indices naman. So ano yung major cause? Bakit maganda na naman yung galaw ng ating market? So kagaya ng sinabi ko sa inyo kahapon, which is na-confirm natin dun sa nilabas na news naman or rather information ni CUL Financial na ating broker is yung pagbaba nga po ng COVID cases natin. So kumbaga sa chart, di ba? So downtrend yung COVID cases natin. So ang epekto sa atin is optimism sa ating market na nagsusubside na nga yung pagtaas po ng COVID cases daily dito sa ating Philippine naman. So makita nyo kasi for the first time in a few months starting July, so nag 1,362 tayo na cases in one day naman. So tignan natin bukas. So balita ko medyo dumami yata ngayong araw na to. So hindi ko pa nakita kung ano yung actual na number of cases, pero kung mababa pa rin, still below 2,000, so still a good news para sa rally naman dito sa ating PSEI
market naman. So yun po yung abangan natin, pwedeng maging catalyst para sana ma-break na natin yung 6,155 level natin kasi naka GCQ naman natin tayo, 'di ba? So kahit papaano yung huling rally natin dito sa kanya, GCQ naman itong rally natin dito sa ating PSEI market naman. So ano yung mga major news natin dito sa ating market sa ngayon? So unang-una, yun nga yung pinakita ko sa Twitter natin. So ang pinag-uusapan na sa ngayon is yung pagbili po ng COVID-19 na vaccine. So dati nag-iisip pa lang tayo kung sino yung makakagawa ng tamang vaccine, di ba? So yung mga phase 1, phase 2 trials, na-prove naman na okay na yung maraming vaccine diyan. So phase 3 na lang tayo sa ngayon. So sa ngayon, ang pinag-iisipan na lang ni President Duterte, galing po sa Manila Bulletin tong news na to, is kung sino yung pinakamura na magbebenta sa atin ng COVID-19 na vaccine naman. So doon tayo bibili sa kanila. So merong mga candidates dito, si Moderna, si Pfizer, saka si AstraZeneca. Pero yun nga, sabi ni President Duterte, pwede niya rin i-consider yung Sinovac po ng China, which is ready na nga. So yun nga, tinitesting na lang yung mga vaccine po na to sa kanilang effectivity. So looking forward dito sa news na to, okay po siya kasi kahit papano, ang pinag-usapan natin sa ngayon is yung final na po na vaccine na gagamitin natin para masugpo na nga po yung ating COVID-19 na virus. Kaya sa tingin natin, kaya ganyan ka-optimistic po yung ating market sa ngayon. And then, pag tumingin tayo dito sa major indices ng ating US market or sa global indices, makita mo dito yung futures po ni Nasdaq. Mukhang babagsak siya sa ngayon kasi negative 2.55%. So mukhang magkakaroon ulit ng bentahan sa US market. So last Friday, di ba, medyo bumagsak na sila. So nag-correct po yung kanilang mga markets. Makita mo dito sa bandang Europe, hindi pa rin maganda. And then the rest, dito sa Asia, maganda naman. So kahit papano. Pero as compared sa nangyari sa Philippine market natin, mukhang tayo na naman yung pinakamataas yung galaw. So nung huli tayo yung naiiwan, di ba? So tayo naman yung nangunguna ngayon sa correction dito sa ating market naman. So kung patuloy na red doon sa US market, ang iniisip ng ibang kasama natin, magpupunta sa Philippine market yung ibang mga investors naman. So hopefully makikita na tayo in the coming few days ng net foreign buying kasi sa ngayon, di ba nga net foreign selling pa rin tayo. So patuloy pa rin na lumalabas pa naman yung ating mga foreign investors natin. So alarming pa rin kasi to kasi lumalabas po yung mga investors, which is alam naman natin mga foreigners lang yung kayang magpaakyat po dito sa ating index naman. Okay, so yun po yung overall na nakita natin dito sa ating market. So unahin nga po natin itong si Ali at review natin kung ano nangyari sa kanya. So makita natin dito, maganda naman po yung galaw ni Ali kasi nag-gain na naman siya ng 3% ngayong araw to. At nandito na siya sa kanyang pinaka-resistance, yung pinag-uusapan natin kahapon, dito sa may gap area at around 31 pesos siguro yung pinaka-resistance po ni Ali. So watch out bukas kung magkakaroon po siya ng correction, which is sa tingin natin is normal naman kasi 3 days na po na umakyat. At more than 13% na nga po yung inakyat ng kanyang price mula sa kanyang pinaka-bottom area naman. So, tignan mo na maigi kung medyo huli ka nang pumasok dito kay Ali. So, mag-expect ka ng isang maliit na correction siguro sa kanya. So, maghahanap siya ng support or pwede rin naman, pag optimistic pa rin talaga yung market natin, ituloy niya yung pag-akyat dito sa ating nadodrawing sa kanya na ascending trend lines naman. Ang ginagawa niya kasi dito sa lines na pinagdugtong natin yung kanilang mga pinaka-bottom, nagkakaroon siya ng retest and then nagbabounce back po yung ating prices. So ganun din kaya bukas magkaroon siya ng retest dito sa baba ng ating ascending trend lines na dinodrawing sa kanya bago naman siya magkaroon ng breakout at bumalik dito sa ating trading range nung nakaraan sa kanya dito naman sa around 31 pesos hanggang 33.73 pesos naman. So yan na yung susunod nating abangan sa kanya kung magkaroon po siya ng breakout kasi maganda nga po yung galaw ng stock natin na si Ali. So wala din naman tayong ibang nakita nyo sa kanya, so wala din namang ibang catalyst kundi yung pag-rebound po niya dahil sa optimism dito sa ating market at yun nga, medyo stretch out na nga po yung pagbagsak ng price ni Ali dahil doon sa MSCI rebalancing naman natin. So tingnan natin bukas kasi medyo malakas na resistance siguro to. Meron siyang consolidation dito sa around RSI 50 naman. So very good news kung magkaroon siya ng breakout, pero pag hindi naman,
mag-consolidate muna siya bago siya umakyat ulit dito sa taas ng nakita natin na next na trading range po nitong si Ali natin. So sundan mo lang kung hawak mo siya. So ganun lang naman kasimple dito sa sa analysis natin is meron ka lang sinusundan na trendline sa kanya para meron kang guide kung saan po papunta yung prices ni Ali. Kung sakaling mag-break yan at kahit papaano may gain ka pa naman, then pwede mo nang kuhanin yung gain mo sa kanya kasi baka magkaroon siya ng correction, mag-retest muna dito sa bandang baba kung medyo magkaroon ng bearish sentiment dito sa ating market. So kaya nga mahalaga malaman natin kung ilan yung COVID cases natin bukas para malaman natin kung optimistic po yung mga traders natin sa kanya. Okay, so yun po yung nakita natin kay Ali. Next po natin si dito. So nasa correction pa rin sa tingin natin si Ali, although nag-gain po siya ng 0.92%. So yung pinag-usapan natin kahapon, so ganun pa rin naman siguro. Maglagay tayo ng support sa kanya. Yung resistance niya is dito pa rin naman sa taas sa 3.49. So nagkakaroon siya na retest sa MA20 at kahit pa paano nagsusupport naman yung prices natin sa kanya. So pwede mong gawing guide yan kung ano yung possible na next move nitong si Ayala po natin. So kahit pa paano nag-rebound yung ating RSI sa kanya, makita mo dito nagkaroon siya ng konting curve up naman kasi yung RSI is above RSI 50. So yun nga lang, yung madalas nating makita sa kanya, wala po kasi masyadong volume itong si dito natin, makita mo dito. Nagkaroon siya ng decreasing volume naman. So hindi kasi maganda yan sa isang stock, lalo na kung nag-aantay tayo ng bounce sa kanya kasi walang pupush po ng kanyang prices. So siguro ang nangyari, medyo natatagalan yung iba na traders natin sa kanya. Yung iba kaya hindi masyadong umaangat is umaalis muna and then kasi ang daming stock diyan na nag-akyatan, doon muna nagpuntahan siguro yung ibang mga traders natin sa kanya. So meron siyang isang magandang news dito. So pinost na mga kasama natin, nakita ko sa Instagrams. So 2 hours ago lang to kay MSN News. So Lorenzana Inc.'s pact with dito telecommunity despite security concerns. So mukhang meron siyang agreement na ginawa. Sabi niya dito, said he has signed the agreement with China-backed Dito Telecoms, which will pay for the installation of the firm's telecommunications facilities inside military camps. Ayun, so mukhang nung huli yata nahirapan siya magtayo ng mga telecommunication towers niya sa mga military camps naman. So yun nga, 'di ba? So ang concern kasi diyan, ang lagi nilang sinasabi is yung spying po ng China, lalong-lalo na dito sa mga sensitive areas po ng ating government. So lalong-lalo na yan nasa isang military camp naman. So anyway, it's a good news for dito itong disclosure po ni MSN News natin kasi kahit papano matutuloy po yung rollout ng kanyang mga towers naman. So tingnan natin bukas kung ma-absorb yan ng mga traders natin at kung ano yung impact niya sa prices po nitong si dito. So sa ngayon, ang nakita lang naman natin is meron siyang descending trend lines dito. So nagkakaroon siya ng decision kung magtutuloy ba yung pagbagsak niya or magkakaroon siya ng rebound. Kung dito ka naman sa bandang baba, titingin sa kanya kung valid yung maliit na bounce na nakita natin sa kanya. So sa ngayon, ang nakita ko lang sa kanya, medyo kulang po yung volume niya. So hindi tayo sure kung masusustain yung rebound dito sa ating MA20 naman. So medyo kailangan po ng volume para umangat po yung price ni dito natin. And then kita mo naman, ang dami pong stocks diyan na medyo magalaw na talaga. So asahan mo, doon muna magpupuntahan yung ibang traders natin bago siguro mabuhay ulit yung sentiment dito sa stock natin na si dito naman. Okay, so next. Dahil may optimism po dito sa ating market sa ngayon, so ang sinasabi naman nila dito sa mga semento natin is yung build program po ng ating government is mukhang matutuloy na. So, 'di ba, pababa yung COVID cases. And then nung isang araw yung subway project po ng Metro Manila, so pinakita na nila yung gagawin na boring machine or gagamitin na boring machine. So, mukhang yun yung optimism dito sa mga cement naman natin. So wala pa rin ako makita kung nagtatanong kayo doon sa news ng buyout ni Henry C. Jr. dito po sa ating CMEX na stocks. So sa ngayon, ang nakita ko na sinasakyan ng mga traders, yung spike up natin na 4.61% sa ngayon is dahil po doon sa optimism sa pagbubukas po ng ating economy. Yun nga, pabagsak po yung ating COVID cases naman. So sa ngayon, maganda yung galaw niya.
nagkaroon siya ng actually breakout ulit yan kasi yung consolidation niya is around 1.56. So maganda yung volume natin, maganda lahat ng indicators, no? So saan tayo susunod na titingin dito kay CHP? So itataas na natin siya kasi maganda po yung galaw niya at 1.73 naman. So dati kasi ito yung resistance natin sa kanya, hindi siya makaakyat. So quick guide lang natin sa kanya is yung ating MA9. Makita mo naman, sa sobrang lakas po ng stock natin na si CHP, talagang sumasakay lang siya or nag-glide lang po dito sa ating MA9 naman, which is very good news sa kanya kasi maganda yung ating MACD. Yung RSI medyo overbought na nga lang ng ilang araw, di ba? So as a technical trader, so watch out lang sa mga kasama natin na traders yan. Although maganda po yung galaw ni CHP, nasa overbought signal po kasi ng ilang araw na itong si CHP natin. So anytime pwede pong magkaroon ng bagsakan ng price dito kung hindi po maganda yung news na biglang pumasok naman sa kanya. So kasi yung unang catalyst is yung buyout, di ba? So wala pa tayong naririnig na bagong rumor sa kanya. Yung upside, yung possible movement na to na 4.61%, nakita na lang natin is yung optimism po overall dito sa ating market naman. So makita mo pati yung ibang cement companies natin, si Eagle saka mamaya si Holcim, nag-aakyatan din po yung kanilang mga prices, di ba? So yun po yung overall sentiment sa kanila. Okay? Next po natin si CHP. So or rather si Merrimart. So dito kay CHP, nakalimutan ko sabihin. So gawin mo lang guides itong ating ascending lines. And then ito po yung nilalagay natin na trading range sa kanya, 1.44 hanggang 1.73 naman. Okay? Next po natin si Merrimart. So medyo malakas po yung correction ni Merrimart. Nag-loss na naman siya, negative 2.01%, at sad to say, sa pinapakita po ng kanyang chart, mukhang magre-retest dito sa bandang baba itong si Merrimart po natin. So sukatin ulit natin yung kanyang Fibonacci para makita natin yung huling galaw niya, kung saan siya gumalaw nung huli. So nilalagay kasi natin yung yung support sa resistance natin dito sa mga Fibonacci levels natin. So ito yung 0.382 level at ito naman yung ating 0.5 level. So nandyan na pala siya at nagkakaroon na siya ng retest. So watch out lang kung magkaroon ng breakdown niya kasi ang pinaka next support mo is dito na sa bandang baba at around 2.74 naman. So nagbukas na yung stores niya. Nakita ko dito sa kanyang social live feeds. Buksan natin ng konti para makita natin yung kanyang galaw. So or rather yung pinag-usapan sa kanya. So meron na dito nag-post, open na nga yung kanyang store. So ito nga. And then yung next na store opening niya is sa September 18. So Friday daw to next week sa San Carlos, Pangasinan naman. So yan na naman yung abangan natin sa kanya. Pero sa ngayon pinapakita niya price action. Correction po itong si Merrimart natin. So malaki na yan. Negative 2.01% na pagbagsak na ngayong price. At alarming din yung ating RSI level kasi nandito na sa RSI 50. So watch out pag magkaroon ng breakdown. Alam mo na yung next na level natin is either dito sa may gap area natin, fill the gap siya, or dito sa 0.618 Fibonacci level naman natin sa kanya. So parang sa ngayon kung titignan mo na maigi, di ba? Parang gustong bumagsak ni Merrimart kasi meron siyang descending trend lines na pwedeng iguhit naman sa kanya yan. So watch out lang. So wala kasi yatang volume, no? Puro selling volume kasi yung meron sa kanya for the last 3 days. Mahina din yung volume nitong si Merrimart po natin. Kaya nga, di ba kay dito nag-warning tayo ng konti kasi wala po siyang support ng volume naman. Okay, so yun po yung nakita natin. Next po natin si Holcim. So sabi ko nga sa inyo, dahil sa optimism dito sa ating market at posibleng magkaroon ng siguro ease ng lockdown, kaya naman siguro ganyan yung sobrang optimism dito sa ating mga semento. Pakita ko lang si Eagle, di ba? So hindi natin na-discuss pero kita mo, ang taas na po ng galaw niya, di ba? So nandun na siya sa level last year. So yung pandemic level talagang lampas na siya. At ito namang si Holcim, kagaya ni CHP, umaarangkada din po yung kanyang price naman. So maganda po yung galaw ni Holcim kasi makita mo dito, pag nag-drawing ka ng trend lines, sinusundan niya talaga. So pwedeng siguro mag-drawing ng trend channel sa kanya, no? Kasi meron na siyang galaw dito. So nandito siya sa nasa resistance area pala itong si Holcim, no? So hopefully ma-break niya yung current price niya na 6.36.
Kasi meron namang momentum yung ating RSI, makita mo dito. Ganon din yung ating MACD. Maganda po yung galaw. So ito yung nagugustuhan natin kay Holcim kasi yung ating MACD, consistent yung distance dito sa ating, yung blue line dito sa ating red line, which is characteristic po ng isang stock na maganda. So hindi kagaya nung kay Merrimart natin, di ba? So balikan natin para sa lecture lang. So makita mo kasi dito na nag-breakdown na, 'di ba, yung blue line nasa ilalim ng red line. Ito namang si Holcim, makita mo dito sa mga bago nating kasama. Very good po yung distance, so consistent na mataas. So nasa taas lagi yung blue line ng ating red line. And then ngayong araw na to, ang nagugustuhan ko pang isa sa kanya, meron po siyang volume naman. Ayan. So akala ko hindi akyat itong si Holcim kasi kung titignan mo sa kanyang 5-minute chart, medyo nagkakaroon siya ng breakdown dito sa mga areas nito. Makita mo nagkakaroon siya ng buhusan, di ba? So medyo malalaki yung volume dito, yung mga red volumes. Pero for the last few minutes bago mag-close yung trading, inakyat din naman itong si Holcim natin. And then lumabas, maganda na nga yung galaw niya kasi yung volume malaki sa kanya. So sa ngayon, kung sisilipin mo lang na maigi po yung kanyang candle sa ngayon, meron siyang breakout dito kasi yung price, pag mag-guguhit ka dito sa previous resistance area natin, diba sakto yan dito sa candle na to. Naka-breakout po yung ating candle sa kanya, which is a very good sign for another round of rally naman para sa stock natin na si Holcim naman. So, taas na natin ng konti yung kanya resistance. So, pwede mong ilagay dito. So, optimistic dito sa taas, 7.54. Pero para hindi naman tayo masyadong ma-hype sa kanya, so dito lang muna kasi possible na next na resistance naman to kasi merong mga retest dito ng mga candles natin and then meron siyang breakdown. And then nagkaroon siya ng retest, breakdown. So, pwede pong maging resistance area yung around 6.95 pesos or siguro psychological level, 7 pesos na resistance po dito kay Holcim naman. Ayan, kung medyo optimistic ka. Pero kung susundan mo lang yung pinag-usapan natin, siguro dito muna sa around 6.9 siguro, psychological na value rather than 7 pesos. Kasi ito yung pinakamalapit sa kanya. And then, yung pinakamagandang case sa kanya, magkaroon siya na retest dito sa ating MA na 100 naman. Okay, so congrats po. Nag-gain po siya ng 6%. So, maganda din yung ating mga indicators kay Holcim naman. Okay, next po natin si nickel. So, medyo nag-down yung ating mga mining companies. So, siguro mararamdaman ng mga nickel holders na, or rather mga mining company holders natin kasi nag-correct nga po sila. So, nag-loss itong si Nickel Asia ngayon ng 2.48%. So, anyway, ang nakita natin sa kanya, babalik siya dito sa kanyang trading range naman. So, ito yung pinag-usapan natin, di ba? And then, mukhang hindi naging maganda. So, nung huling review natin sa kanya, medyo maganda kasi nag-bounce po dito sa ating MA20. Pero sa ngayon, parang gusto niya magkaroon ng breakdown ulit dito sa ating MA20. So, makita mo dito yung RSI, wala siyang momentum. And then, medyo malinaw, merong pagka-downtrend yung ating MACD. So, anyway, sabi natin, basta yung RSI is above RSI 50, merong chance na mag-spike anytime po itong stock natin na si nickel. So, medyo depressed siya ngayong araw na to. So, siguro nag-alisa muna yung ibang traders. Marami po kasing stocks na umakyat, sabi ko nga. So, ganyan muna yung tingin natin sa kanya. So, sideways muna itong si nickel. Yung dinodrawing natin sa kanya nung huli, di ba dito? So, possible kasi breakdown ng support itong area na to. Although, hindi siya masyadong obvious. So, siguro bukas malalaman natin kung anong gustong puntahan po nitong si nickel naman natin. Ayan. So, tignan natin sa mga US market natin, yung mga prices ng ating mga mining. Kung meron siyang optimism ngayong gabi na ito naman. So, sa ngayon, sideways yung tingin natin kay nickel kasi hindi po nagkaroon ng follow-up yung last two green candles naman natin. So, lumalabas kasi parang resistance na niya, natural na resistance, yung ating MA9 naman sa kanya. Okay, so abang-abang tayo dito sa ating RSI 50. Hopefully, mag-bounce lang siya, kagaya naman dito sa area na to. Kasi nagko-correct na po ngayon itong si nickel naman natin. Okay? Next, si IMI. So, alam nyo na siguro yung story nitong si IMI. So, meron siya nilabas na news, galing naman kay Business World. So, yung isa niya kasing unit, mag-apply ng listing sa New York stock market. So, very good yan, di ba? Kasi yung isa niyang company, makakakuha po siya ng
additional na tulong sa kanyang cash flow. So, 'di ba, mag-invest yung mga US sa kanya. So, very good po niya kasi bihira sa mga companies natin dito sa Pilipinas ang nag-release sa global market. So, yung madalas lang reviewin ni COL Financial is yung ating PLDT. So, meron siyang equivalent po dun sa US market naman. So, and then itong si IMI, so siya yung kabang-abang sa ngayon kasi mag-release nga po siya sa New York Stock Exchange. At yung isa niyang company, itong si Via Optronics AG, filed a registration statement with the US Securities and Exchange Commission last week. So, yan po yung abangan natin. So, nag-file pa lang yan pero tignan mo yung galaw niya. Actually, umabot ng more than 20%, di ba? Nung trading natin, umabot siya ng around halos 23% pala, no? 22%. So, kung tama yung sukat natin sa kanya. So, yun nga lang, nagkaroon ng malakas na profit taking naman. So, 10.86% na lang. Hopefully, hindi ka nasama or na-hype sa kanya. Kasi around 20% is 7 pesos. Medyo vertical yung take-off kasi nitong si IMI natin. So, bukas, hopefully, magkaroon siya na retest dito sa support natin at around 6.22. Yan na siguro pinakamababa sana. Hindi na siya bumagsak dyan para magkaroon po siya ng additional na bounce naman. So, overly optimistic na kasi itong side na to. Umabot na tayo ng more than 20%. Kaya nag-profit taking po. So, normal po yan sa mga stocks natin. Lalong-lalo na kung ang major catalyst naman niya is yung listing. So, hindi pa naman approved. So, nag-apply pa lang siya. So, tingin natin na mag-explode itong si IMI natin for the coming few weeks. Kung matuloy nga po talaga yung listing niya dito naman sa ating New York Stock Exchange naman. So, possibly, yung kanya resistance is around 6.62. So, yan po yung abangan natin. Sana ma-break niya dito sa kanyang current price or taas natin ng konti kasi optimistic po yung ating mga trader sa kanya. Siguro dito sa candle na to. So, hindi naman kailangan eksakto, di ba? So, from 6.22 hanggang 6.72 naman. So, anyway, nasa overbought signal na. So, hopefully, masustain niya yung current price kasi medyo may gap dito. So, kung hindi maging maganda for the coming few days, baka mag-fill the gap itong si IMI natin. So, abangan natin yung kanyang listing kasi makita mo naman siguro yan sa volume for the coming few days. Kung talagang matutuloy na po yung listing niya, magkakaroon ulit ng spike ng prices itong si IMI naman. Ayan. So, nasa sayo na kung papasokin mo yung risk na to kasi a bit risky siya sa ngayon kasi yun nga sabi ko sa inyo, hindi pa naman sure na ma-approve yung listing niya. So, nag-a-apply pa lang naman siya as of this time. Kaya nga naglalagay tayo ng support sa resistance sa kanya para pag na-hit na yung mga areas na yan, so pwede ka na lumabas naman sa kanya kasi hindi pa naman 100% sure na matutuloy po yung listing ni IMI. Although, syempre, tingin naman natin na pag-aralan na ni IMI yan kung yung mga requirements niya is papasok talaga o hindi. So, yun nga lang, inaano ko lang kayo na wag masyadong ma-hype kasi nasa overbought signal na po itong si IMI. Pero, based sa previous na mga study naman natin, di ba? Once meron kasing kwento yung mga stocks natin, kahit naman nasa overbought signal na siya, umaakyat pa rin siya. So, yung special case natin sa ngayon is itong si CHP, di ba? So, makita mo naman. So, ilang days naman sa overbought signal yung ating RSI level at patuloy pa rin naman na umaakyat yung price natin sa kanya. Ayan. So, hopefully, madagdagan pa yung gains ng mga traders natin na nakasalo sa kanya, lalong-lalo na yung mga nakabili dito sa may gap opening naman natin kay IMI. So, nung maging matunog siya, siguro alam na nila dito sa candle na to kasi nagkaroon siya ng biglang spike. Wala pa naman siyang masyadong ibang catalyst nung time na to. So, kung dito ka nakabili sa may breakout area natin, pwede siyang umabot ka na ng more than 24% na gain kung nakabili ka lang naman dito sa may breakout na area natin kay IMI naman. Ayan. So, ganyan na lang muna. Tingin natin sa kanya kasi hindi ka pwede mag-draw sa kanya ngayon ng mga trend lines kasi news-driven po kasi itong si IMI natin sa ngayon. Kung medyo optimistic ka, pwede ilagay mo dito sa bandang taas, around 7 pesos. So, kung sa tingin natin is matutuloy yung kanyang listing, very good catalyst po sa stock natin na si IMI naman. Pero kung medyo risk-averted ka, i-tighten mo ng konti yung range mo sa kanya para naman hindi ka masyadong mag-hope. Meron ka na malaking gain sa kanya. So, baka
parang yung nangyari dito, di ba? So, kung medyo nakapulot ka dito sa baba, hindi ka pa nakaalis dito sa 20% kasi medyo greedy ka nga. So, sayang naman yung gains mo. So umabot siya ng 22% pero ngayon, 10% na lang yung gain ng stocks natin na si IMI naman. Ayan. So, yun lang ang nakita natin dito kay IMI. Isang magandang vertical take-off kasi meron po siyang magandang news na catalyst naman. So, next po natin si BDO. So, maganda din yung galaw ni BDO. Actually, yung ibang blue chips natin, halos ganito yung galaw. Marami na po dyan nagkaroon ng breakout. So, maganda yung galaw ni BDO kasi, di ba, ito ba yung nireview natin nakaraan? So, meron siyang breakout dito pero hindi siya nagkaroon ng hindi siya nagmaterialize. Nagkaroon siya ng retest, double bottom, and then umokay na yung kanyang charts sa ngayon. So, makita mo kung dito mo ilalagay yung ating descending trend line sa kanya, is a clear sign na breakout na nga po itong si Banco de Oro natin. So, very good sign yan. So, may optimism sa market. Merong optimism dito sa stock natin kasi meron siyang, kahit papano, may volume naman siya, di ba? So, meron siyang volume accumulation after ng sell-off. And then, meron tayong breakout ng RSI. And then, yung MACD, lumalabas na, kita mo yung blue line nasa ibabaw po ng ating red line naman. So, mas maganda, ang mangyari kay BDO, magkaroon pa siya ng another breakout at magsettle siya sa above ng ating MA100. So, yun yung magandang sabayan na sa kanya kasi magkakaroon na siya ng magandang rebound naman. Pero anyway, kahit nung nakabili ka dito sa may bago magkaroon ng gap up, magandang gain na rin siya sa kanya kasi as a blue chip, hindi naman umaakit ng ganyang kataas yung mga blue chips natin in one day. So, nag-gain nga po siya ng 3.72% naman. So, ano yung kanyang resistance saka support? So, pwede nating temporarily ilagay yung support dito sa ating MA20 and then yung next na resistance. So, kung optimistic pa rin yung market natin, kakayanin na niya ng konti yung MA100 and then magkakaroon siya na retest sa around 96 pesos naman. Ayan. So, yun po yung nakita natin na next na galaw nitong si BDO. So, since PSE index is moving up, so meron din tayong optimism na for the coming few days, kasama na yung ibang banks natin, aakyat din po sila. So, sana masustain yung good news doon sa COVID cases sa Pilipinas naman. Okay, so yan po yung nakita natin sa kanya. Next po natin itong nilagay ko si Pizza. Yung nasa trending list natin is si AR, pero wag na lang muna si AR, si Abra Mining ba to? Tingnan natin ha. So, hindi ko nilalagay kasi yung isang galaw niya kasi guys, makita mo dito, 13%. Pero ang bumibili, sabi ko sa inyo, 31 trades lang. So, very risky po itong si Abra Mining natin. So, makasama natin na bagong trader. So, naglagay na lang tayo ng ibang stock na medyo maganda yung galaw. So, nakita natin is si Pizza, maganda po yung galaw niya. Actually, si Max, halos same sila ng galaw. So, makita mo dito, pag drawing ka ng isang mahabang trend line sa kanya na pabagsak, meron siyang breakout dito sa level na to at makita mo, kahit papano, meron siyang accumulation volume naman. So, medyo silent lang yung accumulation nitong si Pizza natin. Pero, hindi siya makakawala kasi makita mo dito sa ating RSI, meron siyang breakout at ascending po yung kanyang direction. So, meron siyang breakout dito. And then, yung ating MACD is maganda po yung kanyang galaw naman. So, hopefully, meron siyang isang short-term trade na pwede tayong makuha dito kung meron kang hawak sa kanya. So, hanapin natin yung kanyang next na resistance. So, sa ngayon, ang technical resistance nitong si Pizza is itong MA100. Itong violet line po natin. Pero kung sakaling kaya niya yan, so ilalagay natin dito sa bandang taas. So, ito yung kanyang next na resistance area naman. Kung sakali lang mag-break ka muna dito sa ating MA100. So, pwedeng ilagay natin dito pero masyadong malapit, di ba? So, kung optimistic pa rin yung market, kayang-kaya niyang basagin. So, yung next na resistance natin is around 6.32 pesos naman. So, maganda yung nakita natin sa kanya kasi pina-follow niya yung mga nakita natin doon sa mga winning trades naman natin. So, hopefully, dire-diretso po yung pagtaas ng prices nitong si Pizza. At yung isa si Max, mamaya silipin natin ng konti. So, meron na siyang ascending trend lines na pwede mo iguhit kasi nagkaroon na siya ng higher low dito naman sa area na to. So, ito yung isang low and then another higher low naman. So, yun nga lang yung volume, hindi pa rin ganun kalaki. Malit lang yan. So, hindi siya normal pero kahit papano, wala siyang masyadong selling kasi yung prices is umangat ng pakonti-konti naman. Okay? So, si Max, silipin natin ng konti.
So halos ganun din yung galaw niya, 'di ba? So meron siyang low and then meron siyang isang higher low. So yun nga lang kagaya ni pizza, hindi po siya masyadong optimistic yung galaw niya. So balik tayo dito sa kanya. So medyo kulang pa yung volume nitong mga restaurants natin. So kung napanood yun yung huli nating video sa mga yung first half earnings po ng ating mga companies, yung pinaka-battered po natin is yung ating mga restaurants, itong si Pizza, si Max, saka si Jollibee. Kasi nga, di ba, hindi pa sila fully open. So, medyo nagsasuffer po yung mga business nila as of this time naman. So, kaya nga nakita natin, bounce trade lang itong Sina Pizza. At saka yung iba po nating mga restaurant businesses naman. Okay, so balik tayo sa PSEI. So, hopefully, hindi magbakal itong si PSEI. So, tingnan natin, kapares ba siya dito sa area na to? So, kung tinitingnan mo naman dito sa area na to, meron kasing malaking volume dito eh. So, and then, sinundan ng papataas na volume. Sa ngayon kasi, yung volume natin dito sa area na to, medyo flat lang siya, di ba? So, drawingin natin para makita. So, ascending yung volume natin, ascending. So, sinusundan ng ating mga prices. Dito naman sa area na to, malalaki din yung candle natin, pero yung volume, flat. So, yan yung kaibahan ng walang foreigners. Ito kasi may foreign buying. Dito, wala tayong foreign buying naman. Kaya nga, hindi tayo masyadong over expect dito sa ating market, hindi kagaya dito sa area na to. Kasi nga, wala po tayong masyadong foreigners na tumutulak dito sa ating mga indices naman. Okay, so yun po yung mga nakita natin. So as usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Facebook account at dito sa ating Facebook page. Lalong-lalo na yung ating Twitter account para sa mga news na nire-retweet natin. So ini-scan ko po kasi pa isa-isa itong mga to para makuha lang natin yung mga news na significant dito sa ating market naman. Okay, so yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Happy trading day po bukas.